Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa pagkaaresto ni ex-Congressman Teves doon sa East Timor. Naaresto siya ng mga pulis. Kaya gusto ko lang i-advertise, may stock pa tayo ng dark chocolate o tablia, kakao. Pwede kayong mag-order dito sa number na ito. 0916-9000-997. Okay, sa balita, Philippine Star. Headline ngayon ng Philippine Star ito. Teves nahuli. Nab in East Timor yesterday afternoon. So, ang nakahuli sa kanya, yung Scientific and Criminal Investigation Police sa capital city of Dili. Alas 4 ng hapon. So, anong ginagawa ni ex-Congressman Teves habang gunong mahuli siya? Nako, ito po. Naglalaro siya ng golf sa Top Golf Driving Range and Bar. Dito tayo mamaya. Kasi, i-compare natin yung kay DG Bantag at dito kay Teves. So, alam naman natin yung nangyari kay Congressman Teves. Wala na, hindi na siya congressman. Ex-congressman na siya. Cancel ng yung passport at ngayon, susunod na step niyan yung extradition treaty. May extradition treaty ang East Timor at ang Pilipinas. So, ultimately, ang East Timorese government, i-turn over nila si ex-Congressman Teves dito sa Pilipinas to face trial. Okay, so, una, congratulations sa East Timorese Police. Halos 1 year lang ata mula nung magkaroon ng warrant of arrest si ex-Congressman Teves at ito nahuli na siya. At dito na tayo, i-compare natin kay DG Bantag. Magto 2 years na ngayong April. Next month, magto 2 years na yung kanyang warrant of arrest. Hindi pa siya na-aresto. So, anong dahilan? Bakit madaling nahuli si Teves at kay DG Bantag naman, medyo matagal pa. Okay. Una, dito, very relaxing si ex-Congressman Teves. Naglalaro ng golf. I don't know kung mahilig ng golf si DG Bantag. Hindi siguro Kung nasa syudad siya, baro, golf, driving golf country club, bar, madali nang mahuli. Hindi magtatagal si DG Bantag kung ganong style siya ni Teves. Kaya, ito, ang kaibahan is, hindi sanay sa hirap si ex-Congressman Teves. Medyo kasalanan din niya kung bakit siya nahuli dahil kumpiyansa. Living luxuriously pa rin. Akala niya, nasa Pilipinas lang siya. Hindi niya kontrolado ang Timorese police. Yun, huli siya. So, dito na tayo kay DG Bantag. Matago-tago ka. Pasensya na kayo, may sipon. Kailan gumagaling na ako. Trangkaso, sipon. Bakit hindi nila mahuli-huli si DJ Bantag? Warrior yan Igorot warrior. At saka, yan? Determinado siya na hindi siya magpapahuli ng buhay. Sinabi niya na noon pa, na habang nandyan si Secretary Mulya,
Hindi siya surrender. Kasi kahit ako ang nasa kalagayan ni DJ Bantag. Dati siya yung jailer. Ngayon siya na ang iprepreso. Masakit yun. Okay lang sana kung may pagka yung there is fairness, there is justice na nakikita niyo. Okay lang. Kasi, again, personal perspective, opinion lang ito. Hindi ako naniniwala na magawa ni DJ Bantag yung mga inaakusa sa kanya. Hindi. Kaya, ang ating DJ Bantag, mahirap nilang mahuli kasi nakataya yung kanyang nakataya yung kanyang honor, yung kanyang prinsipyo. I hope this will serve as a lesson kay DJ Bantag. I hope na monitor niya yung nangyayari sa ating bansa, sa ibang na ito, pag ganyan ang sitwasyon mo at hinahabol ka ng batas, huwag kang maglaro ng golf, huwag kang punta sa mga doon ka sa mga lugar na unlikely. So, alam ko, dating sundalo, Marines, si DJ Bantag, tapos graduate siya ng PNPA, military trained pa rin yan, PNPA. Alam niya kung saan siya magtago. Kaya lang, huwag na nating pag-usapan nasaan siya ngayon. Basta, the fact na hindi pa siya nahuhuli ngayon is alam niya kung saan siya magtago. Kaya good luck po, aming minamahal na DJ Bantag. Sana lampasan mo ang pagsubok na ito sa buhay mo. At later on, magkakaroon ka rin ng hustisya. Okay. Dagdag na topic ko na lang ito yung Chocolate Hills, yung Captain's Peak Resort. Mabuti at nag-inspect na doon mismo ang DNR Secretary. Ang kanilang statement, pati si Secretary Abalos, is kailangan ma-demolish yung mga structures doon. Lumalabas itong LGU, Municipality of Sagbayan. Tama ba yan? Sagbayan. Sila yung main culprit sa aking tingin dahil pinayagan nila may building permit, may kung ano-anong permit. Wala mang ECC. Yun ang pinaka-importante, yung Environmental Compliance Certificate. At mabuti nga ito at may mga LGUs na pinag-aralan na kakasuhan. Yung LGU nga ng Saglayan. Saglayan, yes. Dahil alam nila, ano yan a protected area, geological monument, UNESCO site, ganun. Bakit mo payagan na magtayo na pride of the Philippines na meron tayong Chocolate Hills? Dinadayo yan ang mga dayon. Ako nga, 2 beses na akong nakapunta dyan. Gusto ko itong mga apo ko, mga anak ko, dadalhin ko yan. Dahil super ganda. Lalo daw kung itong summer. Dahil wala nang grass, wala nang green. Magiging brown na siya. Kaya tinawag pala na Chocolate Hills dahil parang color na chocolate, brown, kung summer. So, paano nangyari yan? It's a geological monument. Dahil dati, parte pala yan ng dagat, ocean floor. Tumaas. Kaya yung mga hills na yan, may mga coral reefs ba o may mga shell. Ganun po. It's wonders of nature. One of the great wonders of nature. At
Meron tayo niyan around 1,700 hills. Tapos ganyan lang, lapastangan lang, ah, gagawan ng resort, ay wala. So, sana this will serve as a lesson, ng Bohol LGU, yan ang payagan. Dapat, 'wag tayong masyadong ano sa siguro nga dahil sa economy nung panahon ng pandemic, but, lesson learned na ito. So, sana maayos na ang Sigalot, i-demolish lahat ang structure diyan at let it be yung natural na porma ng Chocoliches. Wala kang makikitang structure. Puros sa bundok yan, puros hill yan, natural lang. At salamat at mare-resolve na rin itong issue na ito para babalik na ang sigla ng turismo sa Bohol.